Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi pa man nakikita ni Jade ang mukha ng parating na tao ay nahuhulaan na kaagad niya kung sino ito dahil sa naamoy niyang pabango. Si Mariz Alegre. Magandang hapon, Miss EA. Pwede ko po bang makita si Alan? Kinabahan siya sa matamis sa pagkakangiti nito sa kanya dahil naalala niyang huling gawin ng pagkakatingin nito sa kanya sa party ng tito nito. Inaasahan ka niya, ma'am? So nasa appointment book ako? Sa totoo lang, wala ma'am. Katatawag lang ni Sir sa intercom at sinabi niyang i-expect ko kayo. Good. Para malaman mo, akin si Alan. Alright, Jade? Jade ang name mo, di ba? Hindi ko kasama sa context ng trabaho ko ang pakialaman ng personal na buhay ng amo ko. Kaya wala ko ang alam sa sinasabi ninyo, ma'am. Kumunot ang noo nito at ni-trace ng ngiti nito kanina ay wala na. Ganyan ka pa talaga makipag-usap sa mga taong nakakataas sa'yo? Tita Amparo was right. Ang taas-taas nga pala ng ere mo. Hindi niya alam kung sasagot pa ba rito o titigil na. Nagpa siya siyang tamahimik na lamang. Noon, bumukas ang pinto ng opisina ni Alan na nasa likuran niya. Ang laki ng ipinagbago ng mukha ni Mariz. Nagbalik ang ngiti sa mas matamis pa kaysa sa ipinakita nito kanina. Hi, sweetie. Na-miss kita. At base sa narinig niyang sumunod na ingay sa kanyang likuran, hindi lang yakap ang natanggap ni Alan mula sa babae. Jade? Maya-maya ay tawag sa kanya ni Alan. Pinilit niyang gawing professional ang mukha niya nang tumingin siya rito. Oh, sir? Wala na akong appointment mamaya, tama ba? Wala na, sir. Okay, pwede ka nang umuwi ng maaga. Wala naman akong kailangan. Sige po, sir. Salamat po. Otomatikong sagot niya, saka parang robot na nagkunwari siyang nag-iimis ng gamit sa kanyang mesa. Mula noon, naging madalas ng bisita ni Alan si Mariz Alegre. Madalas lumabas ang dalawa sa gabi dahil naririnig na iyon sa mismong bibig ni Mariz. Hon, nag-enjoy ako sa restaurant na iyon kagabi. Ang romantic ng ambience. Mabuti na lamang at sanay na sanay siyang umarting wallpaper maliban na lamang kapag naroroon si Kirby at sa mga biro nito at paggaya-gaya kay Mariz ay nawiwili siya kahit paano. Anong sabi mo? Siyempre hindi. Naloloko ka na ba? Biglang sambit ni Jade kay Kirby sa papahinang tinig. Dahil nasa kantin sila at may napatingin sa kanila, itanong nito kabigla-bigla kung may gusto siya sa pinsan nito. Natatarantang nag-isip siya ng dahilan ng kahit anong nagawa niya para maisip nito iyon, pero nadismaya siya. Ang sakit nun ha? Papansin ako ng papansin sa'yo? Sa ikaw ba ka naman nagpapapansin? Hindi ako nagpapapansin kay Alan no? Paano kasi? Basta nakikita niya tayo, bigla ka nagiging sobrang maasikaso sa akin. Hindi ko alam kung pinagsiselos mo siya o inililigaw mo lang siya para hindi ka niya mahalata. But that's beside to the point. Sa bagay, hindi naman siya nakakahalat at mukha nagsiselos nga. Ang galing mo ha? Bakit siya magsiselos? Ang ganda-ganda ni Mariz. Humalakak ito. Naramdaman niya ang sobrang pag-iinit ng kanyang mukha. Hindi na niyang nagawang makapag-deny pa. Mukhang bago pa siya nito komprontahin ay sigurado na ito sa magiging sagot niya sa itatanong nito. Bakit Kirby? Sinagot ka na ba? Narinig niyang tudyo rito ng isa sa mga opisina nilang kabiruan na rin ito. Huwag mong bilangin, baka maging bato. Hindi pa nga ako nagsisimulang manligaw eh. Kirby? Nag-aalalang tawag niya rito nang sabay na silang naglakad palabas ng kantin. Huwag ka mag-alala, wala akong sasabihin. Pero sa isang kondisyon. Pero crush lang naman yun, Kirby. Halos wala na dapat ihingi ng kondisyon. Kung yun ang gusto mo, anong kondisyon ba? Walang magawa na tanong nito. Inakbayan siya nito. Tumaas ang isang kilay niya sa ginawa. Sabay siko sa tiyan. Tumawa naman ang lumayo ito sa kanya. Ito ay isang conspiratorial gesture. Isa pang gesture na yan at walang kondisyon tayong pag-uusapan kahit anong pambablackmail pa ang gawin mo. Okay. May gusto lang naman akong masiguro eh. Gusto ko lang malaman kung totoo ang nahalata ko sa pinsan ko. Alam niyang iyon ay sinasabi nitong nagsiselos ang pinsan nito sa ginagawa nito. Ayokong maniwala doon. Malamang pakiramdam niya, mas pabor ako sa iyo at nanghihinayang siyang ikaw ang naunang makautos sa akin bago siya.
Naniniwala ka ba talaga na ang pinsan ko ang klase ng lalaki na gustong manlikaw ng babae para lang utuin siya? Baka ako pa. Wala siyang maisagot, pero tama ito. Hindi talaga ganoon ang pagkakakilala niya kay Alan. Kahit noong high school pa ito, kahit hindi ito ganoon ka-inlove sa babae ay nagko-commit ito. Alam niya dahil nakikita nila yun ni Alona. Sa katunayan, isa iyon sa gustong-gusto niya rito. Sa kasamaang palad, alam din niyang hindi siya ang klase ng babaeng seryosong pangangarapin nito at pakakasalan. At siya yung uri ng babae na hindi kailanman nagsettle para sa anuman. Bumalik tayo sa paksa. Ang nag-iisa kong kondisyon ay ang payagan mo kung ligawan ka. Ano? Hindi seryoso. May gusto lang akong patunayan. Kahit mabasad ka. Tagal-tagalan mo naman. Siguro 1 buwan. Kirby, tama ng 1 linggo. Kalokohan na nga yan. Gusto mo pang hikayatin kita. Hindi kalokohan ito. Pangako. Makikinabang ka nga rito eh. Tumataba na nga ako sa mga chocolates mo. Talaga? Hindi halata. Sinisimulan mo na ba? Ewan ko sa'yo, hindi yata ako masasanay kung ganyan ang gagawin mo. Maniwala ka sa akin, Jade. Magkaibigan tayo, hindi ba? Magtiwala ka sa akin. Wala akong gagawin na isang araw ay makakasira sa pagkakaibigan natin. Napatingin na lang siya dito saka napabuntong hininga. Sinimula na ni Kirby ang panlilikaw nito sa kanya sa sumunod na linggo. Lunes pa lang, nagtungo na ito sa opisina niya na may dala pang roses at chocolates para sa kanya. Sa sumunod na araw ay ganoon din ang ginawa nito. Pagkatapos ay nagdala ito ng merienda at sabay na silang kumain niyon. Nang minsan datnan sila ni Marie sa nagbibiruan ay kaagad na naging sweet sa kanya si Kirby kahit paano nabawasan ang pagtataray sa kanya na babae. So far, maayos naman ang lahat. Pero hindi pa rin ako sigurado. Hindi nasisiyahan na tumingin siya rito. Sabi ko sa'yo, hindi siya magsiselos. Hindi siya magsiselos dahil hindi niya ako gusto. Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang ideyang iyan at hindi ko alam kung bakit pinayagan kita. Dahil ayaw mong mabisto ka ng pinsan ko? Hindi na ako natatakot na sabihin mo yun sa kanya. Alam ko namang hindi siya maniniwala. Pero ang totoo, nahihirapan na rin siya. Pumalatak ito. Okay. I-enjoy na lang natin ito, okay? This time, laruin na lang natin to. Huwag masyado mawala ng pag-asa. Huwag mo na lang silang pansinin at magsaya na lang tayo. Miyerkules ng gabi ng sumunod na linggo, bigla na lamang itong sumulpot habang naghahanda na siya pag-uwi pagkatapos mag-overtime. Niyaya siya nitong maghapunan ng naririnig ni Alan. Come on, Jade. Pangako ko, mag-e-enjoy tayo. Ito kasing pinsan ko, slave driver. Sinong slave driver? Kung sasama talaga sa'yo si Jade, sasama siya. Tapos, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Kaya lang naiinis yun kasi kanina, tapos na ang break time. Hindi ko pa umaalis dito. Kahit sinong amo maiinis, sinasamantala mo ang pinsan mo. Pero nangingiti-ngiti pa rin ito. Sasama ka ba sa hapunan o hindi? Gabi na eh, hinihintay na akong inay. Saka na lang. Sumama ka na. Pamimilit nito saka parang nahihiyang napakamot sa batok. May gusto lang kasi akong ipakilala sa'yo. Huwag mong sabihin sa akin, may 1 buwan na rin kami nagdidate at sinagot na niya ako kagabi. Ang tinutukoy nito ay ang engineer na lihim nitong nililigawan. Naikwento na nito sa kanya ang tungkol sa babaeng iyon. Isa raw dating kaklase nito iyon sa ilang mga subjects nito noon sa kolehiyo. Pag-graduate ng mga ito ay nawala na ng komunikasyon. Pero bigla-bigla ay bumalik sa buhay nito ang babae at namalaya na lamang nito na in love ito sa babae. Tuwang-tuwa na napayakap siya kay Kirby sa nalaman. Congratulations! Salamat! Noon, muling bumukas ang pinto at sabay silang naghiwalay ni Kirby na aning may mga spring sa katawan. Napatingin sila kay Alan na noon ay nakatiim na ang mga bagang. Dapat sa labas mo ginagawa yan. Sabi nito kay Kirby. Huwag ka mag-alala, insan. Wala naman kaming ginagawang masama. Binati lang ako nitong si G tungkol sa isang bagay. Maniwala ka sa akin. Kung sinagot na ako nitong EA mo, hindi lang yakap ang gagawin ko sa... Pinalo niya ito sa braso pero tumawa lang ito ng malakas. Siya naman ay ramdam na ramdam ang pamumula ng muka. Hindi tuloy siya makatingin kay Alan noong nagpaalam na sila rito. Sumama na siya kay Kirby na maghapunan at nakilala niya ang bagong girlfriend nitong si Candice. Nagustuhan nila agad ang isa't isa. Si Kirby naman ang inulan ng tudyo mula sa kanya dahil ibang-iba ito kapag naroroon si Candice. Mahiyain ito, ni hindi ito makapagbiro ng mga green jokes. Higit sa lahat, iba ang pagiging malambing nito sa nobya na hindi rin naman maitatago ang pagiging malambing dito. Naasiwa na tuloy siya kaya nagpaalam na kaagad siya sa mga ito nang mamakakain na sila. Kinabukasan, umaga pa lamang ay sinabihan na siya ni Alan na mag-o-overtime uli sila.
Nagtaka siya. Wala ba itong date? Sa kaniya naalalang mula noong Lunes ay hindi na bumibisita roon si Miss Alegre. Lalo siyang nagtaka dahil hindi sila sa opisina magtatrabaho. Alas 4 pa lamang ay paalis na sila. Isinama siya nito sa isang business meeting sa isang fine dining restaurant pero wala naman siya ginawa kundi magmukhang parang kadate nito. Sana naging masaya ka, Jade. Ani Alan sa kanya nang ipinarada na nito ang kotse sa harap ng gate sa bahay nila. Medyo nerdy at mahihain si Monching pero matalino siyang kausap at nakasarap ng pagkain. Ang tinukoy nito ay ang ka-business meeting nito. Lihim siyang napangiti. Sa taas ba naman ang presyo ng pagkain kapag hindi pa sumarap iyon ay ewan na lang niya. At okay lamang si Monching. Humanga siya sa katalinuhan nito. Huwag ka mag-alala sir, nag-enjoy ako. Akala ko ba kapag wala tayo sa office, Alan lang itatawag mo sa akin. Pasensya na po, nakalimutan ko. Trabaho pa rin naman kung tutuusin ang hapunan na iyon. Gusto mo ba munang mag-coffee? Salamat. Masiglang bumaba na ito ng sasakyan bago pa siya makaisip ng dahilan para mapigilan ito. Pagpasok sa bahay, nadat na nilang nanonood ng TV ang kanyang inay. Nagmano rito si Alan. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niyang emosyon habang nakikita niyang binibiro nito ang kanyang inay na para isa itong kinagigiliwang malapit na kamag-anak. Nalilito na talaga siya sa lalaking ito. Hindi na niya alam kung anong kanyang nararamdaman. Nauna siyang magtungo sa kusina at inihanda ang itinitimplang kape. Bakit ba hindi natin naisip na pasalubungan ng nanay mo? Siguro dahil wala naman talaga tayong planong bumaba pa ng sasakyan at magtyaga sa instant coffee lamang ng iyong payak na empleyada. Totoo ba yan? Ang alin? Na ganyan ka ba ang tingin mo sa sarili mo? Alam mo kung gaano ka kahalaga sa akin, Jade. Hindi ako mabubuhay sa opisina kung wala ka. Mandali mo ako mapapaltan kung gugustuhin mo lang. Bakit mo naman naisip na gusto kitang palitan? Hindi ko alam kung anong nasa isip mo, Alan. Sinasabi ko lang kung anong pwedeng mangyari. Hindi mo iniisip na mag-resign, diba? Hindi. Talaga? Paano kapag sinagot mo na si Kirby? Sa tingin mo, si Kirby ang klase ng lalaking makapagdidikta sa akin na tumigil sa pagtatrabaho? Plano mo nga siyang sagutin kung ganun? Natawa na naman siya, saka pinilit pumormal. Bakit ba tanong ito ng tanong? Ano man ang dahilan ng interes ito, ikinatutuwa ayon ng timang niyang puso pero hindi ng kanyang isip. Jade, kung may plano man akong ganun, siguro hindi pa nanliligaw sa isip ko sa ngayon. Ganun ba? Ganun po. Tumango-tango ito sa kainiba ng usapan. Kinabukasan, bago ulit mag-uwian, ay sinabihan ulit si Jade ni Alan na samahan niya ito sa pagbisita sa isang branch nila. Saka siya inihatid nito sa bahay nila. Nang sumapit naman ng Sabado, ay pinapunta siya nito sa bahay ng mga ito. Nakaset up sila sa isang mesa sa pool area at busy si Alan sa laptop nito nang mag-ring ang kanyang cellphone. Nang makita niya ang pangalan ni Kirby na tumatawag sa kanyang cellphone ay nag-excuse siya sandali kay Alan at lumayo sa mesa. Hello? Naririnig ka ba niya? Kirby, eksakto. Anong eksakto? Sabihin mo ang pangalan ko para malaman niyang akong tumatawag sa'yo. Napasulyap siya kay Alan. Nakatutok pa mga mata nito sa monitor ng laptop nito. Pero may pakiramdam siya nakikinig ito sa kanya. Hindi rin man ito ipahalata. Napabuntong hininga siya. Hininaan niyang lalong kanyang boses habang lumalayo kay Alan. Kirby, tama na ito, okay? Pagod na ako. Subasted ka na. Tumawa ito. Hindi mo naiintindihan. Hindi mo kasi kilala si Alan. Kirby, tama na. Kung hindi maiinis na talaga ako sa'yo. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Sige. Kahit paano, hindi ako makakapagreklamo. Pero kahit busted na ako, magkaibigan pa rin tayo ha. Hindi niya napigilang mapangiti. Oo naman. Pwede pa rin kitang kulitin? Bawasan mo ng 50%. Tumawa ito. Okay. Sige Jade, alis na ako. Medyo busy. Kasama ko si Candace at napag-usapan ka namin so naalala ko lang kayo. Okay, tinapos na niya ang tawag. Nang bumalik na ulit siya sa mesa, nakapangalumbaba si Alan at kaswal na nagtatype ang isang kamay sa keyboard. Nang makaupo siya, tumigil ito sa ginagawa at bumaling sa kanya. Si Kirby? Yup, bakit tumawag? Hindi siya sumagot.
Masyadong personal? Napangiti siya. Hindi naman. Wala lang. Dumadrama lang. Na-miss daw niya ako. Sagot niya. Parang sinisilihan siya. Ano bang ginagawa niya? At na-miss mo naman siya. Natawa siya. Medyo. Yung kakulitan lang niya siguro. Wala na itong sinabi. Ibinalik na nito ang tingin sa screen at nagpatuloy sa pagbabasa. Nang sumapit ang tanghalian, ay nagtungo na sila sa kusina. Pagkatapos magtanghalian, ay patuloy sila nagtrabaho pero sa study room na dahil mainit na sa pool area. Maya-maya ay naghanda na siya ng kanyang gamit para umuwi. Isinusukbit na niya ang kanyang bag sa kanyang balikat nang marinig niya ang pagtawag ni Alan. Nang lumingon siya, inakita niya nakatayo ito sa pinto ng study room. Bakit? Pwede ba ako magtanong bago ka umalis? Napangiti siya. Sa tono kasi nito ay parang personal ang tanong. Ano na naman yun? Tumigil ito sa harap niya. Bahagya rin nagngingiti. Pero bakit may pakiramdam siya na parang reaksyon lang iyon sa ngiti niya at hindi talaga ito natutuwa. Hindi kasi iyon umabot sa mga mata nito. Gusto ko lang malaman kung ano nakita mo kay Kirby. Nagulat siya. Kay Kirby? Nakitang ano? Kung bakit gusto mo siya? Gustong paano? Ang tinutukoy ko ay tungkol sa romantikong pagkagusto. Natawa na naman siya. Si Kirby? Napapagod na siya. Sa Lunes, malalaman na rin naman ito ang bagong development sa paniligaw sa kanya ng pinsan nito. Binasted ko ng pinsan mo. Ano? Okay lang kayo, sir? Alan, tapos ng trabaho, diba? Nakangising sabi nito. Bigla siyang kinabahan. Bakit parang bigla ito naging masaya? Okay, uuwi na ako. Hindi, teka, pigil nito sa kanya bago pa siya makalampas dito. Pwede ba manatili ka muna saglit dito? Mag-relax naman tayo. Buong umaga tayo nagtrabaho eh. Siya? Magre-relax kasama ito? Ano ba talaga nangyayari dito? Nakatingin lang ito sa kanya na tila hinihintay ang pagsang-ayon niya. Ayaw mo? Hindi naman sa hindi ko gusto. So, magstay ka? Ano bang ginagawa nito? Kung umarte ito, parang natuwa pa ito na binastad niya si Kirby. Pero hindi dahil sa mga dahilang ibinigay nito dati. Hindi naman niya maisip na may gusto ito sa kanya. Unless, na-challenge lang ito dahil kay Kirby. Maliwanag ang isang Mariz Alegre na aaligid-aligid dito. Wag na lang Alan. Pagod na kasi ako. Baka hinihintay na rin ako ni Inay pag-iwas niya. Hindi na siya pwede magstay roon. Hindi na niya kaya maging mas malapit pa rito dahil baka hindi na niya makayanan iyon. Ilang sandaling tumitig ito sa kanya. May nababanaag siya sa mukha nito. Hindi pagkabigo iyon, kundi parang nasaktan ito. Hindi niya mapaniwalaan iyon. Nagilty tuloy siya. Kapag kuwan, nag-iwas na ito ng tingin sa kanya. Okay, napatitig siya dito. Hindi na siya nakatiis. Alam mo, Alan, hindi na kita maintindihan. Gulat na napatingin ito sa kanya. Ha? Bakit pinipilit mo maging higpit pa sa boss? Bakit ka nag-aalala? Ano ngayon kung binastad ko si Kirby? O kahit sagutin ko pa siya? Bakit ka nag-i-insist na tawagin kitang Alan? Hindi ka naman dating ganyan eh. Gusto mo ba talagang malaman? Napatitig siya dito. Hindi yata siya handa. Tinalikuran niya ito pero napigilan siya nito. Hindi, wag kang umalis. Pakiusap nito sa kanya. Jade, pumikit siya ng mariin at nag-ipon ng lakas na kumilos para maitulak ito palayo sa kanya. Pinakawala naman siya nito. Gulong-gulong dinampot niya ang kanyang bag at lumayo siya rito. Jade, pakiusap, sambit niya habang lumalayo rito. Alam niyang hindi pa niya kayang kausapin ito. Naguguluhan pa siya. Hindi pa niya alam kung anong unang sasabihin niya. Pakikinggan at paniniwalaan. Nagpasalamat siya na noong tumalikod na siya para maglakad palabas ng study room ay hindi na siya nito sinundan. Nananatiling naguguluhan si Jade sa namagitan sa kanila ni Alan. Iniiwasan tuloy niya ang inay niya
para hindi siya mahalata nito. Nagkulong siya sa kanyang kwarto at nagkunwaring abala sa pagbabasa ng libro. Pero nainip na rin siya sa kanyang silid kaya lumabas na siya. Nagtungo siya sa mall, naggrocery na rin siya ng mga kailangan niya. Pagdating sa bahay ay pagod na siya kaya kaagad siyang nakatulog. Kinabukasan, nagising siyang masama ang pakiramdam. Kung dati ay nagpipilit pa rin siyang makapasok na umagang iyon ay tinawagan niya kanyang assistant na saliwan para ipaalam dito na a-absent siya dahil masama ang pakiramdam niya. Ibinili na rin niya rito ang mga naiwan niyang trabaho. Nandito na si Sir, Ate Jade. Gusto mo ba siyang kausapin? Hindi, natatarantang-tanggi niya. Sabihin mo na lang mamaya kapag binasa mo ng schedule niya at mga appointment para sa araw na ito. Utos niya rito. Tinapos na niya ang lahat ng habili niya rito. Nahiga ulit siya. Maya-maya ay pumasok ang inay niya dahil nalaman nito sa kasambahay nila na hindi siya papasok sa trabaho. May sakit ka ba? Tanong nito. Saka siya nilapitan at dinama ang kanyang noo. Wala ho, Nay. Masakit lang ho ang katawan ko. Mainit-init din ho ang pakiramdam ko. Uminom na ho ako ng gamot kaninang lumabas ako para mag-almusal. Baka nabigla ka sa pamimili kagabi. Ano ba kasing pumasok sa isip mo at namili ka ng pagkakarami-rami? Ibinili mo pa ako ng bagong damit. Hindi ko naman kailangan. Pero gusto ko iyong pabango. Mabango siya. Napangiti siya dito. Magrereklamo pa kayo. Pinaghirapan ko talagang pambili ng mga yon para sa inyo. Nilapitan siya nito at hinalikan siya sa noo. Siya, hindi na nga ako magrereklamo. Salamat na lang. Pero ikaw, napansin ko lang na nitong 2 araw na nagdaan, parang wala ka sa sarili mo. Parang hindi ko alam na nakakaisip ka lang gumastos ng malaki kapag may problema ka. Magkakaila sana siya. Pero bago pa siya makiisip ng idadahilan, inaramdaman kaagad niya ang pag-iinit ng kanyang muka. Iiling-iling nang ngumiti ito sa kanya. Sinasabi ko na nga ba? Ano ho iyon? Akala mo ba hindi kita nahahalata? Hindi na siya makatingin dito ng diretsyo. Hindi ko alam kung anong ibig niyong sabihin, inay. Nililigawan ka ba ni Alan, anak? Namimilog ang mga mata na patingin ulit siya rito. Si Alan? Ako? Liligawan ni Alan? Inay naman. At bakit naman hindi? Alam kong natutuwa siya sa'yo. Humahanga. Abay anak, bata pa yang si Alan. Kilala ko na yan. Alam na alam ko ang signos kapag may nagugustuhan niyang babae. Makikita mo, hindi magtatagal at mararamdaman mo rin. Makikita mo, tama ako. Nang lumabas na ito ng kwarto niya, nakatitig pa rin siya sa nakasarang pinto. Naisip niyang sinabi ni Kirby at ngayon naman ay ang kanyang inay. Napapikit siya, hinalikan siya ni Alan. Hinalikan siya nito na para may damdamin nga ito sa kanya. Nakabitin siya sa alanganin. Pero kung, heto na naman ako, umaasa, pero hindi pa rin makasiguro. Paano kung maniwala siya at maranasan niya kahit sandali lang ang kaligayahan sa piling nito? Pero hanggang kailan? Paano kung nagkaganoon nga lang ito dahil na-challenge ito kay Kirby? O na-challenge mismo ito sa kanya dahil sa dinami-rami ng babae ni Kandarapa dito? Siya na isang hamak na empleyada lang nito ay hindi. Pero hanggang kailan naman siya makakatanggi? Heto nga, at nai-imagine pa lang niya ang mukha nito nakatingin sa kanya. Hindi na naman niya malaman kung paano ulit siya haharap dito. Hindi niya maunawaan ang sensasyong nararamdaman niya sa kanyang katawan at hindi imposibleng maramdaman ulit niya iyon kapag nakita niya ito. Gusto niyang sumuko sa kanya, ganoon lang kasimple. Gusto niyang isuko ang kanyang sarili at gawin ang nag-iisang bagay na gusto niyang gawin para dito. Ang mapaligaya ito. Umiibig na ba talaga ako? Naistorbong kanyang malalim na pag-iisip nang may marinig siyang pumaradang sasakyan sa labas ng bahay. Napamulat siya at napakunot ang noo. Nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Bigla siya napabangon para sumilip sa bintana. Nakita niya yung pababa ng kotse nito si Alan habang nakatanaw sa bintana niya. Napaurong siya mula sa bintana. Nag-init ang kanyang muka. Anong ginagawa ni Alan sa kanila?
Natatarantang hinagilap niya ang kanyang cellphone para tawagan ang kanyang assistant habang naririnig niya sa ibaba na binubuksan ng kasambahay nila ang gate at kausap naman ng kanyang inay ang binata. Luan, bakit hindi mo man lang ako sinabihan na pupuntahan ako ni Sir dito sa bahay? Paninisi ka agad niya rito pagsagot nito sa tawag niya. Ha? Hindi ko alam na pupunta siya dyan, Ate Jade. Promise. Sinabi ko lang sa kanyang may sakit ka at hindi ka papasok. Pinakinggan lang niya sandali ang schedule niya para sa araw. Tapos inutusan akong i-reschedule lahat ng appointments niya ngayong umaga. May pupuntahan lang daw siyang important. Umalis na siya rito pagkatapos. Ano? Hindi ko talaga alam. Narinig niyang pinapasok na ng inay niya si Alan. Alam niyang anumang oras ay aakyatin na siya ng inay niya sa kwarto. Nahiga ulit siya sa kama at nagkumot. Maya-maya ay nagring ang cellphone niya. Nang tignan niya iyon, nakita niyang si Kirby ang tumatawag sa kanya. Tinanggap niya ang tawag habang naririnig niya ang may mga hakbang paakyat sa hagdan at ang mahihinang boses ni Alan at ng kanyang inay. Hello? Bakit absent ka raw? Tanong ni Kirby. May sakit ka ba? Masamang pakiramdam ko eh. Ganon ba? Sayang, may baon pa naman akong... Kirby, sandali lang ha. May bisita kasi ako eh. Sino? Nagtatakang tanong nito. Sandali siya nag-atubili bago nagtapat. Ang pinsan mo. Saglit na namayani ang katahimikan bago niya narinig ang mahinang pagtawa nito. Uy! Kantsaw nito sa kanya. Noon, may kumatok sa pinto niya. Kumakatok na. Kirby, mamaya na lang muna. Girl, go, go, go. Jade, may bisita ka. Tawag sa kanya ng kanyang inay. Pasok, Nay. Sabi niya saka umana sa cellphone. Kirby, mamaya na lang ha. Ibinaba na niya ang cellphone saka kasabay ng pagbubukas ng pinto. Sa kanya naramdaman ang pagkapahiya nang maalalang hindi man lang siya nakapag-ayos. Baka naman kaya hindi ka pumasok sa office ay dahil sa akin, marahang tanong ni Alan kay Jade nang makalabas na ng kwartong inay niya. Nakaupo ito sa isang silya sa tabi ng kama niya. Conscious naman siya. Nang pinagpawisan siya kanina dahil sa nerbiyos, biglang nawala ang pagsama ng pakiramdam niya at ayaw sana niyang mahalata nito na wala na siyang sakit. Hindi, ang galingan tumaiming ng sakit ng katawang ito at ngayon pang Lunes, bumuntong hininga ito. Masakit pa talaga ang katawan mo? Oo, sagot niya. Lalo siya naasiwa sa paraan ng pagtitig nito. Ano ba? Nagpunta ka ba para lang i-check kung may sakit talaga ako? Umiling ito. Pumunta ako rito kasi nag-aalala ako. Hindi lang kasi talaga kinaya ng katawan ko na bumangon kaninang pagising ko. Masakit ang katawan ko at parang gustong-gusto ng pahinga. Kaya nga tumawag na ako kay Luan para sabihing a-absent ako. Pero siguro, umepekto na yung gamot na ininom ko kasi nabawasan na ang body pain. Siguro kailangan ko lang talaga ng pahinga. Yun lang. Siguro nga tama si inay. Napagod ako masyado sa pag-grocery ko kagabi. Wala ba talagang kinalaman dyan ng kiss na? Sa narinig, ay bigla siyang umiwas ng tingin dito. Wala tanggi ka agad niya. Dahil baron, iiwasan na kitang makita, pagdadahilan pa rin niya. Gusto ko talagang malaman kung anong nararamdaman mo noon at kung ano pa rin ang nararamdaman mo para sa akin. Naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang muka. Hindi niya malaman kung anong sasabihin dito. Bumuntong hininga ito. Jade, hindi talaga ito pangkaraniwan. Binata ako, dalaga ka, at matalino, mabait na anak, mabait na kaibigan, at napaka-loyal na empleyado. At higit sa lahat, napakaganda mo, napakaganda sa labas at sa loob. At matagal ko nang nararamdaman ang mga ito. Ang feeling ko, para sa'yo. Ako ang natataranta noon pa, ni hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo na paniniwalaan mo ako, ni hindi ka man lang ba nakakahalata? Napatitig siya rito, pero wala siyang malamang sabihin. Hindi siya makapaniwala na naririnig niya ang mga katagang iyon mula rito. Kailan pa? Matagal na? Bakit wala siya nahahalata? Ngumiti ito ng matamis sa kanya. Pero hindi mahalaga sa akin
Kung hindi ka man naniniwala ngayon, sisikapin ko mapapaniwala ka na totoo ang sinasabi ko. Huwag mo lang akong itaboy. Bakit naman kita itataboy? Nasabi niya bago pa man niya mapigilan ng sarili. Masayang-masayang ngumiti ito. Inabot nito ang kamay niya at dinala sa mga labi nito. Matagal na nakatampi roon ang mga labi nito habang masuyong titig na titig sa kanya. Ang gusto mong gawin ko para maniwala ka, lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Alan, dahan-dahang yumuko ito sa kanya. Ani mo naghihintay ito kung itutulak niya ito palayo. Ngunit sa halip na gawin iyon, nang sobrang lapit na nito, ay napapikit na lamang siya. At nang maramdaman niya ang paglapat ng mga labi nito sa mga labi niya, ay napasinghap siya. Sa ikalawang pagkakataon, ay nalasap ulit niya ang masuyo, matamis at maramang paghalik nito sa kanyang mga labi. Napangunyapit siya sa mga balikat nito. Hindi na niya alintana ang tagal ng halik na pinagsasaluhan nila. Pansamantalang nakalimutan niya ang lahat ng kanyang mga pag-aalinlangan, lahat ng kanyang mga pag-aatubili, at tumugon siya sa halik nito ng buong puso. Na maghiwalay ang mga labi nila ay titig na titig ito sa mga mata niya. Wala siyang magawa kundi tumitig na rin dito dahil maaari nitong makita sa mga mata niya ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Maya-maya ay ngumiti ito na animo alam na nito ang damdamin niya rito. Napapikit na lamang siya. Patay. Paglabas pa lamang ni Jade ng elevator ay ngiting-ngiting sinulubong kaagad siya ni Luan. Magandang umaga, Ate Jade. Magandang umaga, Luan. Sinundan siya nito habang pumapasok siya sa kwarto niya. Magaling ka na, ate? Tumango siya. Kaunting sakit lang ng katawan. Nadala naman kaagad sa gamot. Akala ko kasi magiging trangkaso na. Ibinaba nito ang mga folders sa ibabaw ng kanyang desk. Ito ang schedule ng mga meetings ni Sir sa araw na ito at ito naman ang schedule ng mga appointments niya. Kadarating lang din ni Sir. Kapapasok lang niya sa loob ng office. Humingi na ba siya ng coffee? Hindi pa. Alam mo na kung paano timplang gusto niya, 'di ba? Yup, ate. Magtitimpla na ako. Maya-maya, tatawagan kita sa intercom kapag humingi siya pagpasok ko. Pakihanda na rin ng mga documents at memos na kailangan niyang pirmahan para sa araw na ito. May iba pa, 'di ba? Pwede naman sila maghintay mamaya, ate. Sige, salamat. Pumasok na siya sa loob ng opisina ni Alan. Pagkasara niya ng pinto, ay bigla na lamang ang pagsulpot nito sa kanyang tabi. Let me have that, sabi nito. Saka kinuha ang kanyang mga dala at ibinagsak ang mga iyon sa sahig. Alan, pero nakulong na siya sa yakap nito at inalipin na siya ng mainit na halik nito. Wala siyang nagawa kundi yumakap na rin lang dito at mangunyapit. Magandang umaga, Jade. Natawa siya. Ganoon ba ito bumati ng magandang umaga? Magandang umaga. Nagulat kita, hindi ba? Sabihin na nating para ako naglalakad sa biglang nag-displace na sahig. Napabuntong hininga siya. Oras na para makabalik sa Earth. Kaya lang, lugar ng trabaho ito. Baka masirang concentration mo at baka may basta na lang pumasok sa pinto. Tapos yung, okay, nakuha ko na kung ano yun. Miss na kasi kita, Jade. Bumitiw ito sa kanya para damputin ang mga dala niya na ibinagsak nito. Na mag-angat ito ng tingin, may masuyong ekspresyon sa gwapong mukha nito. Dalawang damdamin kaagad ang nararamdaman niya. Parang natuno ang puso niya sa tuwa, pero sinusundot naman iyon ng pag-aalinlangan. Hindi pa rin siya naniniwala sa akin. Malungkot na naisip ni Alan habang pinagmasdan niya ang magandang mukha ni Jade habang binabasa nito ang appointments niya para sa araw na iyon. Itinaboy kaagad naman niya ang frustration na nararamdaman niya. Handa siya maghintay para lamang matanggap at maniwala sa kanya si Jade. Tumingin ito sa kanya pagkatapos nito magbasa. Pagkatapos ay pinamulahan ito ng mukha. Napakaganda. Hindi ka nakikinig, sita nito sa kanya. Hindi ako. Ibig kong sabihin, umayos siya ng pagkakaupo sa swivel chair. Oo, nakikinig ako. Tumaas ang isang kiling nito sa pagdududa. Napabuntong hininga naman siya. Okay, hindi ako. Ngunit wag mag-alala, ito ay nangyayari araw-araw. Nagda-daydream ako habang nakaupo dito at tinititigan ka.
Biglang animo na taranta ito at gusto nang lumabas ng silid. Hindi, ibig kong sabihin, inosenteng panaginip. Alam mo yun, magkasama lang tayo at alam mo kung ano nararamdaman ko sa'yo. Ibig kong sabihin, Jade. Excuse me, sandali lang ako. Gusto niyang batukan ng sarili habang nagmamadali na nga lumabas ito ng opisina. Mabuti na lamang at mag-isa lamang sa kwarto niya si Jade. Kung makikita ni Luan ang itsura niya ng mga sandaling iyon, tsak na malalaman kaagad nito na may milagrong nangyayari sa kanila ni Alan. Sapo ang kumakabog na dibdib, naglalakad na siya patungo sa kanyang desk at naupo. Pakiramdam niya ay naglalakad pa siya na nakalutang. Si Alan ba talaga naririnig niya nagsabi na nagde-daydream ito tungkol sa kanilang dalawa? Gusto niyang maniwala sa kanya ng labis. Desperately, bakit ba hindi na lang siya maniwala? Kaya maaring siya ay para maging tunay silang masaya. Naaalala niya ang pag-aalala sa mukha nito bago siya lumabas ng pinto. Sa sumunod na sandali ay pumasok ulit siya sa opisina nito. Nakatayo ito sa tapat ng bintana, nakatanaw sa labas, pero agad na pumihit dahil sa pagpasok niya. Punong-puno ng pag-aalala ang mukha nito habang titig na titig sa mukha niya. Ayos ka lang ba? Tanong nito. Ngumiti siya dito. Nakaramdam pa rin siya ng awkward na gawin ito, trying to feel as if ito ang pinaka-natural na bagay na gagawin niya. Hindi niya kailanman inakala. Itigil mo yan, tumigil ka at tumihimik ka na lang. Utos niya sa parte ng puso niya na nasa limbo na. Ngayong narito na ang pagkakataong mahalin siya, hahayaan ba niya lumampas iyon nang wala siyang ginagawa? It was chance in a lifetime. Ang mapansin siya ng taong gusto niyang mahalin siya. Lumapit siya dito at buong suyong yumakap. Nararamdaman niyang pag-iinit ng kanyang muka pero nagpatuloy pa rin siya sa gustong gawin. Nakatitig lang ito sa kanya na animo naghihintay lang sa gagawin niya. Masuyong ngumiti siya dito. Alam kong oras na ng trabaho, pero ikaw ang boss at alam kong makakalusot ka kahit sandaling-sandali lang. Maari ba tayo magsimulang muli? Hahalikan mo ba ulit ako, Alan? Kailangan kong maramdamang totoo nga ito at hindi ako nangangarap lamang. Oh Jade, humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya at pinagbigyan nito ang kahilingan niya ng buong puso. Ang sumunod na mga araw ay nagdaan na napakabilis para sa lahat, pero kay Jade, para lang siya nagsayaw sa mga araw na iyon. Hindi pa nila gaanong ipinapakita ni Alan sa opisina ang relasyon nila. Marahil ay iniisip din nito na baka hindi pa siya handang ipaalam iyon sa lahat. Ang totoo, hanggang ngayon ay para pa rin siya nangangarap lang. Lalo na kapag nakasara na ang pinto ng opisina nito at nagbabago ito sa harap ng kanyang mga mata. Lalo na kapag parang hindi nito mapigilan ang sarili maging malambing sa kanya. Hindi tuloy niya masabi sa kanyang inay o kay Alona tungkol doon dahil parang hindi pa niya kayang i-handle ang mga tanong. Kay Kirby ay maaring hindi siya makapagsinungaling. Mabuti na lang at abala ito ngayon sa personal na pagbabantay sa shoot ng isang commercial ad na tinatrabaho nito at sa iba pang responsibilidad nito na kailangang gawin sa labas ng opisina, kaya hindi niya ito madalas nakikita. Nang mga oras na iyon ay abala siya sa pagtulong kay Luan nang bigla na lamang dumating doon si Mariz. Isang tingin pa lamang dito, alam kaagad niya ang pangit na mood nito. Kailangan kong makausap si Alan, pagdedemand nito. Ngayon na, sigaw nito dahil napatanga sila ni Luan rito. Ma'am, meron pa ho siyang kausap sa loob, sabi niya dito. Bakit hindi ho muna kayo maupo at... Ayoko umupo. Anong karapatan mong diktahan ako? Tawagin mong boss mo. Sabihin mo sa kanya na makipag-usap siya sa akin ngayon din o magwawala ako rito sa labas. Nasa itsura nito, nagagawin nga nito ang sinasabi. Naupo siya sa kanyang desk para magsulat ng maikling note. Saka inutusan si Luan sa mahinang tinig na ipasok iyon sa loob at pasimpleng ibigay kay Alan. Mabilis sa sinunod ni Luan ang utos niya. Inalok naman niya si Mariz ng maiinom pero para nagsalita lamang siya sa hangin. Ni hindi siya pinansin nito. Nanatili lang ito nakatingin sa labas ng glass panel. Maya-maya ay bigla siya hinarap nito. Sino ang bagong babae? Kilala mo ba kung sino i-dinedate ngayon ng boss mo? Umiling siya. Hindi ma'am.
Manipes na manipes ang pagkakatikom ng mga labi nito. Pero kahit galit ay napakaganda pa rin ito. Napakaklase nito. Pero ano nagawang tanggihan ni Alan ang isang babaeng gaya ni Mariz Alegre? Kumpara dito, talaga napakasimple lamang niya. Siguro, may tinatago siyang iba. Tumingin ulit ito sa kanya. Sigurado ka bang hindi mo kilala kung sino yung babae? Noong lumabas si Alan ng opisina nito, kasunod dito lumabas si Luan kasama mga kamiting ni Alan at 3 department heads. Pinasamahan ang mga ito ni Alan kay Luan patungo sa conference room. Pagkatapos, ibinuksan nito ang pinto para kay Mariz na para nagmukhang maamong tupa at maiiyak pa pagkakita dito. Alan, hindi ko kaya. Sa loob tayo mag-usap, Mariz, okay? Pasok ka, sabi nito sa babae na kaagad at tumugon sa utos nito. Hindi siya tumingin kay Alan pero naramdaman niya ang pagbuntong hininga nito at ang pagsulip nito sa kanya bago nito isinara ang pinto. Pabagsak na naupo siya sa kanyang swivel chair at napapikit. Parang biglang sumakit ang ulo niya. Hindi niya malaman ang iisipin ng mga sandaling iyon. Matagal siya nasa ganoong akto nang maramdaman niyang bumukas ang pinto ng opisina ni Alan. Napamulat siya. Humahangos na lumabas roon si Mariz. Pulang-pulang mukha nito sa galit. Nag-aalalang pumasok siya sa opisina ni Alan. Alan, nadatnan niya nakaupo ito at sa pompising kakikitaan ng mahabang galos. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Jade kay Alan habang lumalapit siya rito. Sinampal niya ako. I think, sing-sing niya yun. Nakabaliktad kasi ang stone at... Ow! Inalis niya ang pagkakahawak nito sa pisngi at maingat na dinampian ng tissue paper ang kaunting dugo. Huwag kang malikot, sabi niya rito. Hawakan mo ito sandali, Alan. Kukunin ko lang ang first aid kit sa restroom mo. Pinigilan nito ang kamay niya bago siya makalayo. Jade, galit ka ba? Napatitig siya rito. Mula na magkaroon sila ng unawaan, naging ugali na nito ang pagtatanong sa kanyang nararamdaman tuwing magbabago ang kanyang reaksyon at nasanay naman siyang sabihin dito kung okay siya o hindi nang hindi nagsisinungaling. Hindi ako galit, pero hindi 100% okay. Unahin muna natin ang sugat mo, Alan. Tatawagin ko rin ang nurse sa clinic kasi baka mamaya kailangan pala niya ng tahi at tubiling binitawan siya nito. Nagtungo naman kaagad siya sa restroom para kunin ang kailangan niya sa medicine cabinet. Sandali siyang natigilan habang nararamdaman ang matinding pag-aalala para kay Alan. Ang galit sa ginawa ni Mariz. Napailing siya. Sobrang concerned at protective talaga siya kay Alan. In love talaga siya. At ang nakamamangha pa ay iyong kaligayahan na ngayon ay malaya na niyang ipaparamdam dito. Hindi gaya noon napasama ito sa isang aksidente sa sasakyan ilang taon nang nakararaan na hindi naman ito sobrang nasaktan pero hindi nila agad nalaman ni na Alona. Kahit sa kaibigan niya ay hindi niya maiparamdam ang sobrang pag-aalala niya para kay Alan. Noon siya unang na-realize na may nararamdaman na siya para dito. Noon siya unang nagdesisyon na patayin kaagad iyon dahil noon niya unang na-realize kung anong klase ng sakit ang idudulot sa kanya ng damdaming iyon. Bumalik na siya kay Alan at sinimulang linisin ang sugat nito. Jade? Hindi ko siya naging girlfriend ulit. I swear, nung bumibisita siya rito, hindi ko siya hinihikayat. Noong araw na hinalikan niya ako, sinubukan kong tumalikod. Totoo yun, anito. Nangingiti siya dahil hindi naman siya humihingi rito ng paliwanag. Pero naasiwa akong itulak siya kasi baka mapahiya siya. Tumaas ang isang kilay niya. Hindi mo talaga siya hinalikan habang hinahalikan ka niya? Sinubukan kong hindi kumilos pero hindi pa rin siya tumigil. Natatawa na siya. Huwag kang mag-blush. Pinagtatawanan mo ko? Paano kung noong oras na dumating siya, parang ina-expect mo talaga siya. Tapos, naghalikan kayo sa pinto nitong office mo. Lalong namula ito. Noon ay, bumuntong hininga ito. Okay, inaamin ko. Sinubukan ko mapansin mo ako. Sinusubukan kong pagsilosan ka, gaya ng ginawa ko kay Kirby. Nagselos ka kay Kirby?
Gusto niya magtatalon sa tuwa. Pinagselos din siya nito at tama si Kirby na nagselos nga ito sa kanila. Sobra. Kung magagawa ko lang ng hindi magmukhang nababaliw sa'yo, sisirain ko ang contract o kaya ipapatapan ko siya sa ibang branch. Sa kasamaang palad, mayroon akong ganitong pakiramdam na sinasadya akong inise ni Kirby sa ilang kadahilanan at hindi ako makakilos. Siya naman ang namula. Sa kasamaang palad, medyo totoo ang nararamdaman mo. Nagtatakang tumingin ito sa kanya. Ha? Bakit ba niya nasabi iyon? Kausapin mo na lang siya. Si Kirby, hinawakan nito ang baba niya para itaas ang mukha niya. Medyo totoo? Anong ibig mong sabihin? Ramdam na niya ang pamumula niya at kinakabahan siya. Pero nararamdaman na niya na kung mayroon mang taong magsasabi dito na nararamdaman niya noon para dito, siya dapat iyon at hindi si Kirby. Kasi nahalata niya ako. Nahalatang ano? Hindi na siya makatingin dito. Na may gusto ako sa'yo. Nahihiyang pag-amin niya. Hindi ito umimik. Nang subukan niyang tignan ang mukha nito, nakangiti ito na parang wala sa sarili. Alan, ibig mong sabihin, marahang tumango siya. Oo, kaya naisip niyang ligawan ako kunwari kasi gusto niyang malaman kung totoo raw yung nararamdaman niya nagsaselos ka. Bloody hell! Ang bastard na iyon. Oo, ako ay, tatawang-tawang sabi nito. At alam niya, papatayin ko siya. Bigla na lamang ay tuwang-tuwang niyakap siya nito. Alan, totoong hindi ka talaga niya niligawan? Idea niya yon. Napapayag lang niya ako kasi sabi niya, ibibiso raw niya ako sa'yo. Alan, may girlfriend si Kirby. Isang civil engineer. Maiba siyang mahal. At magkaibigan lamang kami. Oh babe, honest nito habang sapo ang mukha niya ng mga palad nito. Noon pa, may nararamdaman ka na talaga para sa akin? Nahihiyang tumango siya. Oo, pero hindi ko naman akalaing napatitig siya dito. Hanggang ngayon nga, hindi pa rin ako makapaniwala na pwede. Na mahal mo rin ako. Yumuko ito at hinalikan siya. Nagpakanlong naman siya sa yakap nito at sa masuyong halik na iyon. Iyon lamang kasi ang mga sandaling nawawalang parang bula ang lahat ng mga agam-agam niya tungkol sa kanilang dalawa. Naghahanda na umuwi si Jade, nangiyain siya ni Alan sa bahay nito para maghapunan. Paano mga kasambahay mo? Baka kung ano isipin nila. Jade, alam na nila ang tungkol sa atin. Matagal ko nang gustong isama ka sa bahay at mag-spend ng relaxing na araw kasama ka. Para hindi na sila magulat. Ibig sabihin, alam na ni Alona? Hindi pa. Nakaschedule siyang umuwi dito next weekend at plano kong sabihin natin sa kanya nang nandito siya. Ang problema na lang natin ay ang inay mo. Gusto ko nang sabihin sa kanya ang totoo. Gusto ko maging malayang dumalaw sa iyo roon at malayang ipakita ang nararamdaman ko. Napatitig siya rito. Gustong umalpas ng kaligayahan sa puso niya sa naririnig niya. Sigurado ka ba talaga? Hinaplos nito ang pisngi niya. Matagal na, natorpe lang naman ako. Tapos ngayon, tumitsyempo pa ako. Ikaw lang po mahal kong hinihintay ko. Napayakap siya ng mahigpit rito. Siguro, magiging maayos din ang lahat. Kung mahal talaga siya nito, kaya na niyang isakripisyo ang mga pag-aalinlangan niya. Kaya na niyang tanggapin kung anong maaring isipin ng iba, kung ano magiging reaksyon ng mga kamag-anak nito. Handa na siya makipagsapalaran ngayon. Ayos ka lang ba? Tanong nito sa kanya na parang nagulat. Tumawa siya. Yup, okay na ako. Niyakap siya nito ng mas mahigpit. Mula ng hapong iyon ay parang naging magaan na ang lahat. Sumama si Jade sa bahay ni Alan. Hindi siya makapaniwala kung gaano kagaang kumilos mula noong bitawan na niya ang pag-aalala. Kinagabihan ng Sabado, ipinagtapat na nila sa inay niya ang kanyang relasyon. Tuwang-tuwa ito, halos nahuhulaan na rin niya ang magiging reaksyon ni Alona kapag nagsabi na rin sila rito. Talaga? Masayang-masayang hiyaw ni Alona. Pagkatapos ay sinugod siya nito ng yakap na muntik na nilang ikabuwal kung hindi lang sila nasalo ni Alan. Naroroon din si Kirby na nasabihan na rin nila ng tungkol sa relasyon nila.
Gaya ng dati, nag-aasara na naman ang magpinsan. Pero iba ng mood nito. Nakakatuwa na. Nagyakap pa ang mga ito pagkatapos. Ngayon ay yakap-yakap nila ni Alona ang isa't isa. Ni kaunting pagdududa o pag-aalinlangan ay wala siya nakikita sa mukha nito. Sa sumunod na mga araw ng isang linggong bakasyon ni Alona sa Pilipinas ay sunod-sunod ang paglabas nilang tatlo. Pamamasyal, paghahaponan sa labas at out of town overnight stay sa isang resort kasama ang kanyang inay, si Kirby at ang girlfriend nito. Sa lahat ng mga lugar na iyon, hindi man lang tinangkang itago ni Alan sa mga kilos nito ang nararamdaman nito para sa kanya. Niyayakap siya nito, hinahalikan, inaakbayan at hinahawakan ng kanyang kamay. Noong huli ay nasasanay na rin siya at nagagawa na niyang tumugon sa malambing na gestures nito. Inihatid nila si Alona sa airport noong kailangan na nitong bumalik sa Paris. Matagal sila nagyakap ng best friend niya bago ito pumasok sa loob. Masaya ako, Jade. Para na tayo magkapatid. At ngayon, magkakatotoo na. Wala pa kami sa stage na yun, ano ka ba? Hindi pa namin napag-uusapan ng tungkol sa pagiging engaged o tumawa ito. Jade, mahal na mahal ka na kapatid ko. Sa tingin mo, saan pa papatungo ang relasyon nyo? Hay Alona, masyado pang maaga para isipin yan. Marami pang pwedeng mangyari. Sinapo nito ang mga pisngi niya. Magiging okay din. Huwag ka mag-alala. Hinalikan siya nito sa pisngi at muling niyakap ng mahigpit bago ito tuluyang umalis. Nakatingin si Mariz sa marahang palabas ng lounge. Animo nagbabaga ang mga mata niya sa galit at nakakuyom ang kanyang mga kamay. Nakita niya ang masuyong palitan ng tingin ng dalawa. Ngayon ay alam na niya kung sino ang babaeng dahilan kung bakit tinalikuran na siya ng tuluyan ni Alan. Isang pipitsuging sekretarya, hindi siya mapapayag. Hindi niya mapapayagan ang babaeng lang na iyon ang ipinalit sa kanya ni Alan. Mariz, inaanunsyo nilang flight natin. Pukaw sa kanya ng kanyang mommy. Hindi ma'am, hindi tayo aalis. Ano? Kung gusto mong umalis, mauna na po kayo. Mananatili ako dito. Mariz, sabi ko hindi ako sasama. Sigaw niya at iniwan ang kanyang ina. Kinakabahan si Jade habang naghahanda siya para sa unang party na dadaluhan nila ni Alan bilang magkasintahan. Birthday party iyon ng isang tita nito. Alam niyang darating din doon ang tita Amparo nito, pero paulit-ulit siyang inassure ni Alan na hindi nito papayagan tratuhin siya ng masama ng tiyahin nito. Wala siyang kontrol sa aking mga pagpipilian at sa aking mga desisyon, at maaari kong ipaalala sa iyo, hindi lahat ng mga kamag-anak ko ay tulad niya. Karamihan sa kanila ay gusto ka at pinahahalagahan ang paraan ng iyong pagtatrabaho para sa aking ama, at karamihan sa kanila ay alam kung gaano ka kalapit sa amin. Kaya huwag ka mag-alala. Sasamahan kita. Suot na niya ang evening gown niya. Naka-makeup na siya at nakaayos na ang kanyang buhok. Ang hinihintay na lang niya ay ang pagsundo sa kanya ni Alan. Nakikita niya ang imahe niya sa salamin at hindi niya malaman kung bakit iba nakikita niya ang aura niya. She looked beautiful, felt beautiful, gaya ng madalas na sinasabi sa kanya ni Alan. Siguro dahil alam niyang mahal siya nito. Ni sa hinagap, natakot siyang pangaraping mahalin siya nito, pero ngayon nararanasan na niya, pakiramdam niya ay ang tanga-tanga niya nang matakot siya noong magtapat ito ng damdamin sa kanya. Ngayong alam na niya ang pakiramdam na mahalin siya, dapat ay hinawakan na niya ito ng dalawang kamay. Ito ay hindi mabibili, isang karanasan na hindi niya kayang bayaran ng anong paman maliban sa sarili niyang pag-ibig na gusto niya makamit. Mula ngayon, hindi na siya magtatago ng kahit ano. Ang iintindihan lang niya ngayon ay kung ano makakabuti para sa relasyon nila ni Alan. At kahit takot siya kay Tita Amparo, haharapin niya ito para kay Alan. Noon niya narinig ang pagdating ng kotse ni Alan. Pumihit siya at dinampot ang bag niya sa ibabaw ng kama. Pagkatapos ay bumaba na siya ng bahay. Natulala si Alan pagkakita nito sa kanya. Nakangiting lumapit siya rito at patiyad na hinalikan ito sa mga labi. Ano, tatayo na lang ba tayo rito? Tanong niya rito. Noon ito ngumiti sa kanya. Napakaganda mo, Jade. Lalo naging confident ang ngiti niya rito. Maraming salamat. Walang anuman, masuyong sabi nito. Nagpaalam na sila sa kanyang inay at nagtungo na sa kotse.
Pero pagdating doon ay hindi kaagad nito binuhay ang makina. May inalabas ito mula sa bulsa nito. Saka masuyong tumingin sa kanya. Maibibigay ako sa'yo, sabi nito. Ano yun? Binuksan nito ang kahitang hawak nito. Kuminang ang bato ng sinsing na nasa loob niyon. Alan, itong iyong birthstone. Kinuha nitong kamay niya at isinuot ang singsing sa daliri niya. Binalingan niya ito at hinalikan sa mga labi. Halik na hindi sinasadya nagtagal at uminit. Maganda. Maraming salamat. Mahinang sabi niya. Ahem. Asahan ko ba na ganito rin kapag binigyan na kita ng engagement ring? Natawa siya. Mas masarap pa po. Pangako. Pangako ha? Pangako. Marami pang mensahe sa mga mata nitong hindi na nito nasabi. Hinalikan muna ulit siya nito bago pinaandar na ang sasakyan. Marami ng bisita noong dumating sila sa kasayahan. Sa pagkasopresa niya, mainit at tinanggap sila ng birthday celebrant. Niyakap siya ng tiyahin nito, saka hinalikan sa magkabilang pisngi. Alan, matalino kang tao. Hindi ka maaring pumili na mas mahusay, sabi nito sa pamangkin. Anong masasabi ko? Tumatawa namang sabi ni Alan. Para siyang beacon, Tita Beatrice. Hindi ko maiwasang makita siya. Pagkatapos si Tita Beatrice ay binati rin siya ng mga kamag-anak at kaibigan ng pamilya ni Alan. Naroroon din si Tita Amparo, pero hindi na gaya ng dati na malamig ang pakikitungo nito sa kanya. You must really have something, Iha. Anito, unang aking anak. Pagkatapos ay si Alan. Yung anak ko, minsan magdududa pa ako sa choices nun. Pero itong si Alan, siya ay isang matalinong tao. Bumuntong hininga ito, saka nag-aalinlangang ngumiti. Maging masaya kayong dalawa. Baka bumangon si Rico sa hukay kapag hindi ko ibinigay sa inyo ang blessing ko. Napagalitan na ako roon nung pinaramdam ko sa iyo kung gaano ko kasuklam nung tinanggihan mo si Joshua. Dapat maintindihan mo, anak ko siya. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa kanya? Anito, nagtawanan ang mga nasa paligid. Pagkatapos niyon, pakiramdam niya ay wala ng pagsubok na maaring dumating na hindi niya kayang harapin. Maya-maya, lumabas na sila ni Alan para magpahangin sa maluwang na garden. Nag-text din kasi si Alona para sabihin tatawag ito sa kanila kaya nagtungo sila sa sulok kung saan hindi masyadong maingay. Pagdating doon ay tinawagan kaagad nito ni Alan at sandali nag-usap ang dalawa. Pagkatapos ay inabot na nito sa kanya ang cellphone. Kausapin mo siya at sabihin sa kanya na totoo ang sinasabi ko na malapit ko nang isuot sa iyo engagement ring mo. Anito, kukuha lang ako ng cold drinks para sa ating dalawahan, okay? Tumango siya. Okay, nang umalis na ito, ay sa kanya kinausap si Alona. Jade, ano nang balita? Nangako sa akin si Kuya na magpo-propose na siya sa'yo bago matapos ang buwan. Sabi kaagad ni Alona. Nagpaparamdam pa lang, nangingiting sabi niya. At anong gagawin mo tungkol doon? Alona, mahal na mahal ko siya. Parang wala akong choice. Isa pa, kapag tinanggihan ko siya, may nararamdaman ako na mawawalan ako ng best friend. Samantalang kung makakasal kami, magkakaroon ako ng asawa. Meron pa akong instant kapatid. Bumuntong hininga ito. Alam mo, minsan, naintindihan ko nararamdaman mo. Kahit ako, minsan hindi ko maiwasang magtanong kung totoo ba talagang kayong dalawa. I mean, hindi dahil sa mga dahilan mo. Akala ko, hindi mo napapansin ang kapatid ko. Ako? Ang kuya mo? Bakit? Kasi kung umarte ka, parang bahagi lang siya ng furniture, bahagi ng pamilya, bahagi ng bahay, bahagi ng buhay ko na kailangan mong tanggapin dahil tinanggap mo na ang pakikipagkaibigan sa isang tulad ko. Hindi ko akalain na magiging interesado ka sa kanya sa ganoong paraan. Gayunman, hindi lang minsan. Umaasa ako na pansinin mo naman siya kasi halata akong matagal ka na talagang gusto ng kapatid ko. Alam mo, kailan yun? Nagsimula yun noong mahalata akong kinakabahan siya kapag kasama kita. High school pa tayo noon at sa tuwing nag-uusap kami tungkol sa iyo sa hapunan, tatahimik siya at nakikinig at ngumiti. Sa tingin ko, palagi kanyang iniisip, hindi mo lang kasi alam. Ganoon ba? Oo, kaya nang sabihin niyang kayo na, hindi na ako na-surprise kasi alam kong gusto ka talaga niya. Pero nasorpresa ako kasi akala ko hindi mo siya gusto. Bigla tuloy parang ang dami-dami niyang gustong itanong kay Alan. Nang may narinig siya lumapit mula sa likuran niya ay napabaling siya roon.
Laking gulat niya na mapagsino iyon. Miss Alegre, matalim ang pagkakatitig nito sa kanya. Tama ka, Miss Alegre sa iyo, magpakailanman. Anong nakita niya sa iyo? Ni hindi ka karapat-dapat na punasan ng pawis sa kanyang noo. Hindi ko hahayaang makuha mo siya. Tignan ko lang kung magustuhan mo pa siya, kung malalaman mong kaya lang siya nakikipaglapit sa iyo ay dahil gusto niya matali ka na sa kumpanya. Sino ka ba kumpara sa mga naging babae niya? Sa ngayon masaya ka, pero eventually, mararamdaman mo ang magiging papel mo lang sa kanya ay para makatulong sa kumpanya. Ilusyonada. May inihagis ito sa kanya, pero automatiko napaiwas siya. Pero nang dumapo sa kanya ang kung anong likodong iyon, ay naramdaman kaagad niya ang napakatinding hapdi sa balat niya na para nasusunog. Nabitawan niya ang cellphone na hawak niya. Bumagsak siya sa damuhan at dahil sa matinding hapdi at sakit sa nalaman nito ay nawalan siya ng malay. Nang magkamalay si Jade ay nasa ospital na siya. Nagmulat siya ng mga mata. Nararamdaman niyang may humahaplos sa kanyang noo at may umiiyak. Nakita niyang umiiyak ang inay niya habang hawak ang kamay niya. Nakita niya hinahaplos ni Alan ang noo niya pero hindi niya pinansin ito. Nay, anong nangyari? Tanong niya rito. Si Alan ang sumagot sa tanong niya. Si Mariz yun. Sinubuyan kanya ng asido. Salamat sa Diyos. Balikat at dibdib mo lang ang tinamaan. Si Miss Alegre. Ang pagkakatanda niya ay kausap lamang niya si Alona sa cellphone. Si Alona. Galit na galit si Alona. Narinig niya binanggit mo si Miss Alegre. Nahuli siya ni Kirby na itinatapon ng bote kung saan niya itinago ang acid. Dumating na kasi sila noon ni Candace at kasama ko sila at pabalik na ako dala mga inumin natin. Naalala na niya ang nangyari. Galit na galit siya. Aniya, nagsimula siyang mangatal. Eksakto namang dumating na ang doktor. Tinignan siya ng doktor at maayos naman na raw ang kalagayan niya pero kailangan pa niya manatili sa ospital ng ilang araw hanggang sariwa pa natamo niyang pinsala sa balat. Nang mapag-isa sina Jade at Alan ay hindi na napigilan ni Jade na kumprontahin ang binata. Sinabi niya rito ang mga nalaman niya mula kay Mariz. Wala na sa tamang pag-iisip si Mariz. Desperada na siya kaya nasasabi niya ang mga iyon. Gusto lang niya tayong sirain. Mataas ang tingin niya sa sarili niya kaya hindi niya matanggap na iniwan ko siya. Kung alam ko lang na pwede siya makaisip ng ganoong klase na paghihigante, noon pa sana ay nilinaw ko na sa kanya na wala na talaga kaming pag-asa. Pero ang tanga-tanga ko, ginamit ko pa siya para pagsilosan ka at sa panganib ng kanyang pag-iisip na pwede tayo magsama ulit. May kasalanan din ako sa nangyari. Ito ang kapalit sa paggamit sa kanya. Hindi ko sinasadya na masaktan ka. Nahihirapang paliwanag sa kanya ni Alan. Saka tumulo ang mga luha nito. Alan, okay lang. Hindi naman kita sinisisi. Hindi. Ayoko magalusan ka kahit na sa anong dahilan. Mahal na mahal kita, Jade. Hinalikan siya nito na matagal sa kanyang noo. Ayoko nasasaktan ka. Sa mga narinig mula rito ay nawala na ang mga pag-aalinlangan niya rito. Mahal na mahal kita, Alan. Bulong niya rito. Tumango ito, saka pumikit at tumugon. Mahal din kita, Jade. Hinalikan siya nito ng buo, pagmamahal sa kanyang mga labi. Nakulong si Mariz pero pansamantala lamang dahil napiyansahan ito. Sa huli, si Jade na rin ang nag-decide na wag na magsampa ng kaso laban dito. Nagtungo kasi sa ospital ang mami nito para humingi ng tawad at makiusap para sa anak. Na makalabas ito ng piitan, siguro dahil sa takot na magbagong isip niya, pinapunta na kaagad ito sa ibang bansa para doon tuluyang manirahan. Sa wakas, natapos na si Alona sa pag-aaral nito. Nakauwi na ito sa Pilipinas, eksaktong babang luksa ng ama nito. Pero bago ito sumabak sa pagtatrabaho sa kumpanya ng pamilya, nagbigay muna ito ng isang magarbong engagement party para sa kanila ni Alan. Nasa ospital pa kasi siya noong inalok siya ni Alan ng kasal at tinanggap niya iyon. Siya naman ay formal na nag-resign sa kanyang trabaho bilang EA nito pagkatapos. Wala pala talaga siyang plano kung anong sunod na gagawin niya dahil puno pang isip niya sa pagpaplano ng detalye para sa kanilang kasal ni Alan. Isang taon ang lumipas, sa wakas ay naikasal na sila ni Alan. Walang hindi naiyak sa mga mahal nila sa buhay sa seremonya, lalo ng kanyang inay at si Alona na nagkatabi pa at magkayakap. Hindi na ito panaginip para sa kanya. Isa ng katotohanan iyon, isa napakagandang realidad ng pag-ibig.
Napakaswerte niya sa parte na iyon. Habang nalulunod sa pagmamahal ni Alan, ang nag-iisang lalaki nagparana sa kanya ng kaligayahan nagbibigay lamang kung ang pag-ibig ay tinugon ng kapwa pag-ibig ng taong iyong minamahal. Mga ka-felisidad, maraming salamat sa panonood ninyo ng aming kwentong pag-ibig. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please like, share, comment, and subscribe po. Salamat! Shoutout po kina Nuray ni Aini at Jerilyn Tagumaya. Maraming salamat po!